Mga kababayan, marami po ang mga espekulasyon at marami po ang mga haka-haka kung bakit po tinanggal si Naida Lee from Taiwan. Kapatid po ito nila Ma'am Linda at ni Ma'am Emmy ang kambal sa Vienna, Austria. Nomer Pastor, Mercedita Bactasa, Imelda Rinos, Jose Marie, nami pagitani kon ipa-impeach si Bangag, no? Tani Jose Marie, Barun Badu. May gabi, sir. Gaba, gid, wala gid si Tori Kaluwas. Buang mo. Cesar Ocero and Maan Yager. Okay. Ginamit lang si Diwata. Good evening, sabi ni Hiner Ignacio. So marami pong haka-haka. Marami pong espekulasyon. Marami po ang mga nagbibigay ng pananaw at kuro-kuro. Pero ano ba talaga ang nangyari kay General Diwata Torre? Bakit umabot lang siya ng 85 days, no? One of the shortest ito. Kung hindi man ito ang shortest, kasi alam ko maiksi din po ang panunungkulan ni General Cascolan, no? Patay na ito si Cascolan, class 86. I think less than mga kulang-kulang lang 2 months, no? Pinagbigyan din si Romeo Cascolan, no? General Cascolan, no? Ng pagkatapos yata ni sino to? Ni Gamboa na umupo na pumalit kay Albayalde, no? So, hindi ko sigurado kung shortest term sa pagka-chief PNP si General Diwata Torre. Aguila Skyfly and LEJML, YLE. Uplift Media, good morning ka Eric from Toronto, Canada. Thank you. Uplift Media, okay? So, anyway, Camilo pala na Tromeo, Camilo Cascolan, okay? So, patay na rin po ito, no? Na-appoint ito ni Marcos bilang Undersecretary for Special Concerns sa Department of Health, no? Namatay ito si Cascolan, no? At siya pong pumalit noon kay General Gamboa. Mga 86 ito si Bato de la Rosa, si Albayalde, si Gamboa, tsaka si Cascolan. And then ang pumalit yata si Sinas na, ang pagkakaalam ko. Okay? Si Dibold Sinas, no? So, si Torre, according to the count of the number of days na nanungkulan siya bilang Chief of the Philippine National Police, 85 days lang daw po ang kanyang panunungkulan. Bakit? Paano nangyari? At ano ang dahilan? Ano ang magiging implikasyon po nito? Kanina, nagsagawa po ng media briefing si DILG Secretary John Vic Rimulya. At doon, sa kanyang opening statement, makukuha mo kaagad kung ano ang nangyari at bakit po nagkaroon ng falling out of grace ng Malacanang at ng DILG partikular si General Torre. Binanggit doon ni John Vic Rimulya sa kanyang pahayag that the President, sabi niya, bagamat painful decision ito, subalit kailangang ipauna ni Presidente Marcos daw ang kapakanan ng buong bansa, ang kapakanan ng pangsiguridad na interes ng buong mamamayang Pilipino at ang pagpapasiguro na mananatili ang integridad ng mga institusyon ng ating gobyerno. Doon pa lang makikita na natin kung ano ang pinagmumulan ng mabigat na dahilan kung bakit tinanggal, sinibak unceremoniously si General Torre. Bagamat daw ito ay masakit na desisyon on the part of Marcos, malamang po may bargaining na nangyari ito. Hindi man aminin ni DILG Secretary John Vic Rimulya ay baka nagtitreten sila na magre-resign ang buong Napolcom na mga officers or commissioners and mga members of the board ng National Police Commission kasama si John Vic Rimulya kung hindi tatanggalin si General Torre. Bakit? Malamang po may ganong nangyari, ha? May brasuhan po ito. Kaya kung makikita niyo sa title ni Ka Eric, insubordination, hindi ko na po nilagay yung word na gross. Kasi pag gross insubordination, mahaba yung title natin, pero ang ibig sabihin po niyan, malubhang paglabag sa kautusan. Yan ang ibig sabihin ng gross insubordination, no?
So si Torre ay nagkaroon ng head-on collision sa patakaran at desisyon na ginawa ni John B. Crimolia bilang pinuno ng DILG at ng National Police Commission. In behalf of the President bilang alter ego niya, umuupo si John B. Crimolia bilang tagapangulo ng National Police Commission. At the same time, kalihim ng Departamento ng Department of Interior and Local Government. Itong dalawang ahensya na ito ng gobyerno natin, ito po ang may direct supervisory authority over the PNP. Bagamat ang Chief of the Philippine National Police po ay si General Torre, ang day-to-day operations, tactical decisions, administrative conduct of matters pertaining to the internal operations of the entire organization of the Philippine National Police, bagamat yan po ay prerogative at mayroon pong pribilehiyo si General Torre na gawin ang pamumuno na yan bilang pinakamataas na opisyal in his capacity as Chief of the Philippine National Police, subalit may mga limitasyon po ang kanyang poder at kapangyarihan, lalo na kung ang kanyang mga desisyon ay may kaugnayan sa reshuffle, redeployment, at saka reassignment ng top command level, level 3 and up na officers ng Philippine National Police. Ano po ang limitations dyan? According to the PNP law and to the law creating the National Police Commission. Kailangan po, pag level 3 o kaya top level, command level ng Philippine National Police, ang reorganization ay nangangailangan po yan ng pagkonsulta at pagpapa-approve sa National Police Commission with the concurrent decision from the DILG Secretary. Yun po ang kalakaran ng nakasaad sa batas na hindi man sinabi direkta ni Secretary Remulla kanina sa kanyang press briefing, mukhang dito nagsimula ang banggaan. Nang nagkaroon po ng desisyon si General Torre na i-reshuffle at balasahin ang top level command line, command group ng Philippine National Police. At ito nga, no, si General Nartates, ang ngayon lang po, kauupo lang, ilang oras pa lang nakakalipas, matapos po na turn over na ang command and leadership of the PNP sa kanya, ay nireshuffle po ito ni General Torre, no, mga 6 or 7 na posisyon yon, including si General Nartates, na mula po sa pagiging number 2 in the hierarchy of command ng PNP bilang Deputy Chief or the Deputy Chief PNP for Administration, itinapon po siya sa Western Mindanao Command, Area Command. And nasasakupan po niya ang BARM area. Dahil po dyan, mga kababayan, nagkaroon ng mga hidwaan, nagkaroon ng internal na reklamuhan hanggang sa nag-step in si DILG Secretary Remulla at ang NAPOLCOM. Ang ginawa ng NAPOLCOM at ng DILG Secretary, ni-reverse po nila ang naging reorganization, reshuffling, redeployment, reassignment na ginawa ni General Torre in his capacity according to his assertion bilang Chief of the PNP. Nagpalabas po ng Resolution 2025-5331 yatang numero nito na nagsasabi na back to status quo ante and then reverted to square one at walang bisa ang ginawa na reshuffling, reassignment, redeployment na pinangunahan ni General Torre earlier bago lumabas itong resolusyon ng NAPOLCOM, mga kababayan. So, ibig sabihin po, nagkaroon ng deadlock sapagkat reversed to the original status ang mga posisyon at assignment ng mga top command line level na mga senior officers, mga general po ito, na binalasa at kinamada ni General Torre, pinabalik po ito ng NAPOLCOM. Upon the lead order, as presided ang NAPOLCOM order na ito, na naglabas ng resolusyon ni Secretary John B. Crimolia ng DILG.
Ngayon, paglabas po ng resolution na ito, noong Friday, I think ito, or the other day, that was August 18 yata, nang magkaroon po ng flag ceremony, mga kababayan, I think 15 lumabas ang resolution ng NAPOLCOM reversing and nullifying the earlier order of reshuffle and reassignment made by General Torre. Nagkaroon po ng flag raising ceremony sa Camp Crame noong August 18. At that was, I think, a Monday. At ngayon po, doon in-announce ni Torre. Sabi niya, kung walang order, walang balakid, walang pumipigil. So therefore, ang ating pagkakaisa ay hindi matitinag ng anumang paghamon na ating kinakaharap. Hindi niya pinatupad, hindi niya sinunod itong unanimous resolution na ipinasa po ng National Police Commission at upon the concurrence of the DILG Secretary. Meaning, with arrogance in power, at parang bagang sinasabi ni Torre, ano ngayon kung may resolution kayo? Eh wala namang order, at ang order ay manggagaling sa akin, bilang Chief PNP, mananatili ang aking kautusan. So ngayon, nagkaroon ng deadlock. At dahil po dyan, wala pang isang linggo or halos isang linggo, bumaliktad po ang sitwasyon. Nailagay po sa defensive position si Torre Virgilio Rivera from Saskatoon, Canada, and Rogelio Dangate. Mayang gabi ka, Eric Jen J.R. Mirera. Mayabang kasi si Torre. Yeah, that is undeniable. So nagpakitang gila si Torre, ng kanyang galing at ng kanyang lakas. At hindi niya sinunod ang order ng NAPOLCOM na may concurrent authority ng DILG Secretary. Parang sinasabi niya, you are the supervising authority but I exercise discretion, prerogative, and tactical operational leadership on the PNP. Hindi kayo. Yon. Ayon. Kaya ito po ay napakalaking insulto at paghamon na binangga direkta ni Torre ang NAPOLCOM Authority at ang kanyang DILG Secretary na si Secretary Remulla. So ngayon, ginapang siya sa Malacanang at ipinakita ang bigat ng kanyang insubordination na ito. Para bagang lumalabas na ano ngayon kung si Torre ka? Ano ngayon kung ikaw ang lumusog sa 16 na araw na sasagawa ng pag-atake at pamiminsala sa Kingdom of Jesus Christ para buligligin sila, no matter na ito ay religious compound, upang mapalabas at mapasurrender si Pastor Kibuloy at mga kasamahan niya. Ano ngayon kung ikaw ang namuno sa ganong atake, very similar to the conduct of state terrorism na ginamit ang Philippine National Police sa ganong karumal-dumal, unlawful na mga order. And by the way, nandun po ako ng si Torre po, hindi niya sinunod ang order ng Regional Trial Court na pinapatigil at pinapapull out sila from occupying ng mga compound and facilities ng Kingdom of Jesus Christ. Nagpalabas po ng TPO, Temporary Protection Order, ang RTC sa Davao. Sabi ni Torre, I don't care about that. Ay papatupad ko ang gusto kong gawin, at kapag kayo ay may question, umakyat kayo sa taas, kasuhan nyo ako, haharapin ko. But as far as my order is concerned, we will occupy and implement dito sa loob ng compound ang aking gustong gawin na halughugin at hanapin dito ang mga suspects na hinahanap namin, including si Pastor Kibuloy. Imagine, at the height of the siege, sa unang 2 araw pa lang nila doon, nagkaroon na po ng desisyon ang judge doon na itigil nyo yan sapagkat yan ay delikado na pumapasok kayo ng may vulnerabilidad na mag-commit kayo ng mga paglabag sa mga batas pertaining to the respect of religious compound and religious workers and organizations, including po ang pag-endanger sa mga kalagayan ng mga bata, kababaihan at iba pa
Kaya nagpalabas ng temporary protection order. Ang sagot ni Tory noon, wala akong pakialam. Ganun po siya ka-arrogante. I was there during those moments, no, ang first 2 days na yan, ng atake nila laban sa mga manggagawa sa simbahan at mga religious volunteers, workers ng Kingdom of Jesus Christ. Ganon po ang ginawa ni Tory, no, sa mga unlawful orders na ito. At ganon din po, no, ang sabi ng Malacanang, ano ngayon kung ginawa mo yan? Ano ngayon kung ikaw ang nagpamuno upang ipadukot at ipatupad ang extraordinary rendition ni former President Duterte at ikaw ang namuno na ipatapon siya sa ibang bansa? Ano ngayon? Ngayon, ipinapakita mo na hindi ka marunong gumalang sa mga protocol at organizations. Ngayon, china-challenge mo ang institusyon. Yan po exactly ang nangyari kay Tory. Kay Eric NBI daw ang bagsak ni Tory. Chismis lang yon, Ilmongge. Wala pa po yan. Anybody can speculate anything right now. Pero tingnan muna natin ang nangyaring ito, mga kababayan. Malinaw po that Tory violated the integral protocol and discipline of subordination and insubordination ang kanyang ginawa po doon sa supervising authority na namumuno para pangasiwaan at tingnan ang pagpapaandar at pamumuno niya sa PNP bilang Chief of the Philippine National Police. Ito ang dahilan kung bakit ang pinaka-sentro ng issue dito, lumabag po si Tory at gumawa ng gross insubordination and arrogant display of power tantamount to SARCOM. Ano pong SARCOM? Sariling command. Ayun. So sariling command, SARCOM, mga kababayan, ano? Hindi ko po alam sino nang namumuno sa KOGC. Hindi naman po ako member ng KOGC, pero alam ko, they have their own collective board of administrators and board of ministers sa kanilang simbahan. No? So malinaw, mga kababayan, kung ano po ang tinutumbok natin dito. That Tory believed that he was above the supervising authority being exercised by NAPOLCOM and by the DILG secretary. Doon po siya nagkamali. At ito ay nagpapakita that the inner bickerings, ang pangloob na mga politics of the police. Kaya nga politics, kung mayroong military politics, mayroon din pong politics, police politics. Ito ngayon ang natapakan ni Tory. Alam po niya na from the very start ay may nag-aambisyon din po na matanggal siya dyan o mapigilan siya na umakyat bilang Chief PNP. At may maniobrahan yan. May kanya-kanyang puting kabayo yan o mga ninang. Yan pong ibig sabihin ng puting kabayo. Ngayon, nagkaroon siya ng isang seryosong pagkakamali. Sinuwag niya ang equally arrogant at matayog din po, no, kung gumamit ng poder na si John B. Cremulya at ngayon na ilagay po sa alanganing sitwasyon si Marcos, no? Pipiliin ba niya si Tory na may canine devotion? Ibig sabihin po, parang isang aso na loyal sa kanyang amo at uutusan mo ay isusunod niya at ipapatupad, no? Kahit na ito ay unlawful orders, kahit pa na ito ay puno ng kadelikado na gumagamit ng state terrorism, gagamitin at gagawin niya. Masunod lamang po ang kapritsyo ng kanyang amo, the way ginamit siya noon ni Abalos, ni Marbil, at nila Marcos sa KOGC, at dito naman nila Remulla brothers at nila Marcos laban kay Pangulong Duterte. Now, nang magbuo siya ng kanyang SARCOM, sariling command inside the PNP, as if kanyang kaharian, as if siya lang ang may franchise of authority over the operations of the entire PNP. Ito ngayon, edi nabangga niya ang interes at ang ego ni John B. Cremulya at ginamitan siya ng protocol of subordination and operations of organization vis-a-vis supervision and subordinate power over supervising power. Ginamitan siya niyan. At ang argumento sa kanya, ano ngayon kung si Nicolas Torre ka? Na kaya mo magpatupad ng unlawful orders at kaya mong gumampan ng mga operations
similar to political mercenary operations, degrading yourself and even your organization to become a political instrument for political demolition job ang buong PNP. We don't care kapag ikaw ay sumusuwag na sa otoridad na namumuno at nangangasiwa sa iyo, ay hindi ka namin palalagpasin. That was the exact message na i-deliver po ngayon sa araw na ito kay Nicolas Torre. Ibig sabihin po, you are only as good as when you are needed. Expendable ka pa rin. Ibig sabihin, anytime, pwede ka pong tanggalin. Anytime, pwede ka pong gawan ng hakbang na kay Hoda na ikaw ay naging daan upang maipatapon, mapadukot at illegal na may pakulong sa bogus na entity na International Criminal Court ang isang sikat at minamahal na Pangulo ng bansa na si Rodrigo Duterte, at ikaw nakapagsagawa niyan, pati ang pag-atake mo sa KOGC, sa Kingdom of Jesus Christ at kina Pastor Kibuloy, at ang inyong bravado na ikaw lamang ang pwedeng sumunod at magpatupad ng mga unlawful, questionable, anomalous orders na ito. We don't care if you are now going to establish SARCOM. Anong SARCOM? Sariling command. Yun ang nangyari sa kanya. Gross insubordination at saka arrogant display of power. So it boils down to power play and police politics. Dito nakakita ng pagkakataon ang mga karibal ni Torre, lalo na po ang mga remnants or the last remaining group, 3 or 4 na officers na lang ito, pero senior na lahat, ng class 1992 ng Philippine Military Academy. No? At yan ang class na nabilong, ito si General Nartates. Maliban pa na ito ay Ilocanong puro. Si Torre, Bisaya to hindi to Ilocano. At itong si Nartates ay may mahabang ugnayan ang pamilya nito sa mga Marcoses. At lalo na ang ama nito, si General Nartates din noon sa Philippine Constabulary, ay naglingkod din yata sa Presidential Security Group ni Marcos. If I am not mistaken, or have been a senior officer in the Philippine Constabulary during the time ni Marcos at nila Fidel Ramos. Kaya Ilocano na, at the same time, may history of connections na ito sa pamilya Marcos. No? Yan dapat binantayan ni Torre yan. Bata pala ito, no? Si Nartates, siguro high school ito, direkta sa PMA. Kasi mayroon pa daw siya itong 20 months mahigit na kung mananatili siya at tuloy-tuloy, mga 20 buwan pa ang ilalagi ng panunungkulan niya bilang Chief PNP, while General Torre will end his tour of duty sa PNP next March 2026. Yun. Samantalang si Nartates ay mga March din, pero 2027 pa, mga kababayan. Ayan. So kung hindi man 2027, mga late of 2026 ang alam ko. So around 20 months pa siya na manunungkulan. So ito po ay lesson learned kay Torre. No matter how you exercise the so-called K9 devotion, no? Parang aso, no? K9. Parang aso ang iyong pagka-loyal, at you exercise blind obedience and blind loyalty to the point that you are willing and ready to execute unlawful orders. The way Torre has demonstrated this kind of characteristics, hindi pala ito assurance na hindi ka tatablahin sa ilalim ng Marcos government. Ayan. Mas pinili po ni Marcos ang political convenience kaysa kanyang pagiging manggagamit kay Torre. Total, tapos naman, napatapo na si Duterte, matagal pa ang labanan doon sa ICC, wala na dito si Digong, napasurrender na nila si Pastor Kibuloy, at mukhang dinudurog na nila at ginagampanan ang panggigipit ng tuloy-tuloy kahit wala si Torre laban sa SMNI at sa KOGC at iba pang mga political opposition. Hindi na natin kailangan pa ng isang Nicolas Torre para mag-execute ng mga political mercenary orders at ng ating mga tinatawag na demolition job sa politika.
Kaya hinilaglag din siya. Yan. Nobody is indispensable. Everybody is expendable. Na kapag nagamit at ginamit ka na, at hindi na mabigat ang pangangailangan sa iyo, pwede ka po ilalaglag. The unceremonious and very scandalous removal from power of General Torre is a sign na siya po ay nilalatigo without telling the world ng mamamayang Pilipino na nilalatigo siya. At ipinamuka sa kanya, host the boss. Sino ang boss? Hindi ikaw. Kami ang boss. Yan ang mensahe ni John Vic Remulla. Yan ang mensahe ni Marcos. At yan ang mensahe na mabigat na ipinamuka kay Torre. Na matapos siyang gamitin, matapos po siyang ilagay sa mga sitwasyon na magdudulot ng mga iba't ibang kasong pananagutan sakaling matapos po ang kasalukuyang administrasyon, and yet ito po ang kapalit sa kanya. When he decided to go against the interest and the power ego trip of Remulla in the guise na nilalabag ni Torre ang mga protocol na nakasaad sa mga institutional relations of powers and agencies in the governance of the PNP, ito ngayon ang nangyari sa kanya. Biniktima siya ng tinatawag na politics. Police politics. Yeah, it can be said as universal justice or karma, but nonetheless, on a deeper scale of things, nakikita na natin na lumulubha, lumalala at lumalawak po ang mga hidwaan at bangayan at agawan ng poder sa loob po ng gobyerno ni Marcos. And one of that power block trying to exercise muscle flex and to assert na siya ay boss din sa kanyang kaharian sa DILG, NAPOLCOM at PNP ay itong ginawa ni John Vic Remulla. Nakahiyaya po na kanilang tinira si General Torre. Hindi ko po kinakampihan si Torre dito. We are giving an analysis point or points of analysis dito. Malinaw na ginamit si Torre dito, nagpagamit din siya. At malinaw mga kababayan na ang kanyang predicament right now ay umabot siya sa panahon na isinakripisyo po siya upang makabawi ang gobyerno ni Marcos sa lumulubha at lumalawak na iskandalo ng pagkakaroon ng pagbubunyag at pagsabog ng corruption and plunder scandal, pandarambong at pangungurakot at pagnanakaw sa kaban ng bayan na hindi na kayang gimik-gimika ni Marcos ng kanyang galit-galitan, ng kanyang pag-ikot-ikot sa mga project area at kanyang pailing-iling ng kanyang ulo. Nobody is buying that kind of nonsense publicity gimmick ni Marcos. Ngayon, tiniming talaga nila, no? Aagawin nila ang limelight of media stories. At yan ngang nangyari. Nagamit pa nila na isinangkalan at ikinapital nila si Torre, a very polarizing figure in the recent political situation of the Philippines. At dahil nga po mainit na figure si Torre, at ang ginawa sa kanya ay iniskandalo at sinampal-sampal siya ng buong pagpapahiya sa kanyang pagkasibak sa Chief PNP, nagamit ito ngayon na material for media attention. At yan ang gusto ni Marcos, na magkaroon po ng media attention away from the very notorious and scandalous na pagsabog ng tinatawag na scandal of plunder of the century. At tama nga, mula ngayon hanggang bukas at sa sunod mga araw pa, ay malamang sa malamang po tungkol kay General Torre na story ang pag-uusapan. Nagamit patuloy ni Marcos ito, no? But you can see that there was already a pattern of preponderance ni Torre na magsarkom at may sariling mundo. Sarkom means sariling command, no? Bye, goy. Ambisyoso si Torre. Kaya kahit illegal ang ginagawa ni Marcos, sunod-sunuran siya. Ngayon natapos ng purpose niya, inilaglag na siya. Exactly. That's my point, mga kababayan. Kapag ikaw ay ginamit at nagamit ka na, you are good already
to go away. Yan ang ginawa niya na panggagamit kay Sara Duterte at sa buong Duterte political group. Sa panahon na very convenient pa ang paggamit sa Duterte line ng unity and continuity and mga pa-unity, unity team pa siya, nagagamit pa niya ang pagpapabango ng mga Duterte. Ngayon, nang nakikita niya na kailangan niyang protektahan ang kanyang interes ng kanyang pamilya sa politika, poder at kapangyarihan, at kailangan niyang i-build up ang kanyang anak at ang kanyang pinsan para magpapasiguro that in the next cycle of elections, should the Constitution cannot be changed yet into another form of government, ay dapat ang magtuloy-tuloy sa poder, hindi mga Duterte, kundi si Martin Romualdez, si Sandro Marcos. Nang nakita niya ang pangangailangan para dito at mukhang nakakapagbigay na siya ng advantage na hindi na niya kailangan ng masyado na nakadikit kay Sara Duterte dahil tapos ng eleksyon, inilaglag niya rin po ang mag-ama. Tinira niya rin po si Pangulong Duterte at tinira niya rin po si Vice President Sara Duterte. Bagamat sasabihin nyo that the first shots were made by the Duterte nang inatake siya ni Pangulong Duterte, subalit ahead of that, nauna na pong inaatake at pinabayaang ipaatake ni Marcos sa loob ng Kongreso at ipahiya si Vice President Sara Duterte to the point na inilaglag nila si Sara Duterte na ang 125 million confidential fund released to the office of the Vice President came from the fund ng Office of the President. Hindi nila ipinagtanggol that indeed Sara Duterte was able to clear everything about the 125 million as per copy furnished report from COA to the Malacanang. Kasi doon ang galing ang pondo. So sinong naunang naglaglag at naunang ginamitan po ng maruming maniobra? Si Sara Duterte at si Digong. Kaya gumanti po sila Duterte at inexpose nila ang kabulukan ng gobyerno ni Marcos. That's how Marcos can be a user. Yun nga ang binabanggit ko, no? Nang makita ko siya at ang asawa niya, si Martin Romualdez, si Marcos, si Inigo Subel, si Martin Romualdez, at si Lisa Araneta doon sa bahay ni Inigo Subel. In the series of meetings, nakasama ko po ang ilang generals noon ng PNP prior to elections that April 2022 ay nagbibigay ako ng briefing sa kanila at ako po ay may mga proof niyan, pictures, everything. Nakikita ko na po ang pagkamanggagamit ni Marcos. At doon ko nakita din po ang magiging papel ni Lisa Araneta at ni Martin Romualdez sa kanyang gobyerno. At doon ko nasaksihan kung paano si Lisa Araneta can tell Marcos before his face na wag mo akong subukan at simulan. Nang nagkomentaryo siya kay Lisa, nang madulas si Lisa to take some water to drink habang nagbi-briefing kami, at nadulas, sinabihan niya si Lisa, "Oh, too early. You're already drunk." At nilingon siya ni Lisa, "Don't start off with me. Don't start off with me." Tamimi si Marcos. And then sinalo siya ni Martin Romualdez. Ang nakikipaghuntahan po si Martin Romualdez. But along the way, habang binabalikan ko pong pangyayari na yon, 3 meetings yun, no? 2 sa bahay ni Inigo Sobel, ang isa sa BGC. Nakikita ko po, wala silang sinseridad. Remember the context of that meeting, tinutulungan namin siyang manalo natin ng mga nakasama dito because we want na hindi makakabalik ang dilawan bulok politics nila Leni Robredo ng Pinklawan at Dilawan. But the aura, yung mararamdaman mo yun yung kung sa mga Chinese ang tawag nila dyan or sa mga Hindu chakra, yung energy flow, chakra yun, chakra ang tawag dyan, iba hindi mo maramdaman ang sinseridad. He cannot even talk to you with eyes looking to your eyes, no? Hindi siya makapagsalita at makapag-usap sa iyo ng ganon, ano? Iba ang aura nito ni Marcos. He's feeling entitled to become the president again in the name of Marcos. Pero ginamit nila ang mga Duterte. This is how I can relate kung paano ginamit si Torre sa mga special operations na ito na ang kulukoy na Torre dahil sa pagkalasing niya sa ambisyon, nagpagamit din siya. To the point na ipinatupad niya
ang mga unlawful orders. At ngayon, inilaglag na siya at malapit-lapit na lang ang pagtatapos ng termino ni Marcos o baka hindi pa niya matapos dahil sa sumasambulat na iskandalo ng pandarambong at malawakang pagnanakaw sa kaban ng bayan na siya man ang nagkonsente, siya ang nagpasimuno at sa kanya nakaugat ang pananagutang ito, baka hindi pa niya matapos ito. No? Bumalik ulit sa mista ang PNP chief, no? Sigurado papalag na ang mga PNP graduates. But hindi naman po ganoon ang history nila na pumapalag sila, no, mga kababayan. At sabi nga ni John B. Crimolia, we are very certain na anuman po ang mga alingas-ngas noon na may mga pa-signature campaign in support to the decision of General Torre, hindi ako naniniwala, sabi niya, na gagawin ng mga PNP officers na sirain ang ating mga institutions. Talking about kudeta or any unrest within the PNP. Mukhang malabo, no? Walang ganong history. Pero, nakisawsaw po ang mga pinklawan-dilawan dito sa nangyari. Ang isang nag-ingay kaagad po ay itong si Laila de Lima. Sabi niya, mali ang desisyon ng gobyerno ni Marcos na tinanggal niya ang popular at minamahal ng taong bayan na Chief PNP. Hala, hello? Anong tinira mo, de Lima? Ang lantarang pangingidnap, ang lantarang pagpapadukot at paglabag sa mga proseso ng konstitusyonal na mga karapatan ni Pangulong Duterte, pati po ang Rome Statute and even the International Convention on the Protection of Civil and Political Rights ng isang individual na hindi kinilala ni Torre. Paano siya naging tama? Paano naging matuwid at popular si Torre? Ikaw lang nagsasabi niyan, Lola Laila de Lima. Dahil clouded, no, ang iyong pag-iisip sa iyong bias at iyong ambisyon at mga kagustuhang wasakin ng mga Duterte dahil sa pinagdaanan mong ikaw ay pinakulong din sa iyong panahon. Kaya gusto mong balikan ang mga Duterte. Puring-puri mo si Torre, ha? Puring-puri mo ang gumagawa ng abduction, extraordinary rendition. Puring-puri mo ang gumagawa ng pananalakay sa mga religious compound na sinasaktan ang mga bata at kababaihan, winawasak ang religious property. Puring-puri ni Lola Laila de Lima. Sila ni Hidarian, itong si Sub-Saharan. Ano? These are the people na alam po natin na ang agenda nila ay sumakay sa mga issue na medyo controversial at idudugtong nila sa pag-atake sa mga Duterte. Pwedeng i-hire si Diloma ni Torre as bodyguard. Sabi ni Cordapia. Mga kababayan. Good evening, Marok Bersosa, JC Tan, Nick Elman. Pogi daw kasi si John Vic. May mga biruan, ano, may mga memes na lumalabas na isa daw sa ikinagalit ni Marcos. Yung taklesa na statement daw ni General Torre nang sinabi niya na wala akong nakikitang gwapo o gwapa o maganda sa mga adik. Lahat ng adik ay pangit. At nag-react daw ang Malacanang. Siyempre, mga biro-biro na lang yon. Pero yun po mga biro na may tumbok. Di po ba? Ayaw nga hair drug follicle test, no? Ayaw nga niya dahil nakakababa ng dignidad daw yun. Paano nakakababa? You have to face the moral obligation and the moral duty na dapat tanggalin ang anumang pagdududa na ikaw ay lulong sa droga. No? Paano nagiging mapagpababa sa pagkatao mo yan pag ginawa mo? No? Yuko Sudoko, good evening sa lahat. Ka Eric Langutang, telepreneur, feeling relevant si Saba. Tama ka. Para lang may masabi lang, ay sasakyan niya ang controversial issue ng Torre, unceremonious relief. No? Alam niyo po ba kung may paggalang ng konti, si Marcos Jr. kay General Torre, ay di ano man lang pinatawag siya ni Lucas Bersamin bilang Executive Secretary at kinausap siya. General Torre, nagdesisyon po ang ating Pangulo na tatanggalin kayo as Chief of the Philippine National Police. Pero para hindi naman po medyo alanganin ang kalagayan mo at hindi malaswa tingnan,
na parang ikaw ay sinibak sa pwesto, ang option mo ay pwede ka mag-take ng early retirement. And then, i-waive natin ng 6 na buwan na kulang mo sa serbisyo, ikakarga natin at maging full retirement benefits ka. And then, graceful exit. Hindi na tayo magpa-presscon, basta nag-tender ka lang ng irrevocable resignation. Pwedeng ganun pong opsyon eh. Pero hindi. Ang ginawa sa kanya, ipinahiya talaga siya. At naka-floating status ngayon, si General Torre. He is into floating status. Ang mangyayari niyan, si General Nartates will be OIC. At ngayon, dahil nag-turnover ng seremonyas na, siya ay Chief PNP pero on a lower rank. Kaya i-address ngayon yan, 3-star general lang siya, 4-star general si Torre. I-address ngayon yan ng Napolcom. Mas mabigat pa kung tatanggalan ng ranggo si Torre upang ibigay ito kay General Nartates. So madidemote si Torre ngayon. That is hitting several wounds altogether against a person na lugmok na. O, floating na ngayon si Torre. Kaya nga, ano pang inaantay ni Torre? Na i-reconsider ni Marcos at bawiin itong kanyang desisyon, kagaya ng ginawa niya noon sa panahon ni General Bob Bacaro at ni General Andres Centino, na nagbawi-bawi, laban-laban siya, dahil hindi niya alam kung paano ito itimplahin dahil sa military politics sa loob ng AFP, mga kababayan. Tinatawagan daw sa ni John Vic, hindi siya sumasagot kasi alam na niya natatanggalin siya. Pero kung pinareport siya ni Bersamin bilang Little President, the primary alter ego of Marcos doon sa Executive Secretary's Office sa Malacanang at inariglo siya, pwede mag-resign ka na lang or early retirement para hindi halata. Makukuha mong full benefits mo and then wala nang mga seremonyas, i-designate na lang as acting capacity mo na si Nartates, then bahala ng presidente mag-normalize. Hindi siya pinagbigyan ng ganito. Ang ginawa, pinahiya talaga siya. At ngayon naka-floating siya. Kaya ano man ang sinasabi po na si Torre ay ilalagay sa NBI, whatever it is very apparent and undeniable that he fell out of grace of Marcos. At ipinahiya po siya. So kahit pa saan pa siya ilagay, yung trust and confidence level ni Marcos sa kanya, hindi na po kapareho doon sa dati na ginagamit pa siya as principal attack dog laban sa mga Duterte and the Duterte allies. Ayan. So lesson learned ito kay Torre, no? Minsan po talagang ikaw ay pupukawin ng mga puwersa ng kalawakan at ng ating kapalibutan upang ma-realize mo na ang poder at kapangyarihan ay hindi forever. It can come so gloriously, but it can also be your downfall unceremoniously with scandals so clear the way it is delivered to Torre today. Malinaw Nick Elman, di umano'y may chismis sa loob ng krami, magkokodita daw si Torre. Single person kodita. Hindi po gano'n ang history ng PNP. Usually, hindi po sila nangunguna sa mga kodita-kodita na yan. And with the situation right now, Torre does not demand or does not require an immediate reaction na mag-polarize ang buong kalagayan ng PNP, and they will defy the orders of the protocols as stipulated in the powers vested to the Napolcom, to the DILG, and to the President. I think susunod po sila, mga kababayan dyan. Hindi sila dyan papalag. Okay? So, klarong-klaro tayo dito. The indicators that Marcos is on the brink of a massive collapsing internal political bickerings and power play can no more be stated than the incident today na nakita natin kung paano pinaglaruan ng maruming politika and power play si Marcos, mga kababayan. Ayan. Malinaw na ito po ay kaganapan na si Marcos mismo ang may kagagawan dahil hindi po niya nakokontrol ang kalagayan ni General Torre na nagsasariling command na sa kanyang sitwasyon.